Sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, sa loob lang ng 11 segundo, 10 milyong pisong halaga ng alahas ang nilimas sa isang tindahan sa Cebu City. At inatake pati ang katabing tindahan kung saan 4 na milyong pisong halaga ng alahas naman ang tinangay. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 3 hanggang 4 na armadong lalaki na pumasok sa isang jewelry store sa Barangay Ermita sa Cebu City bandang alas 11 ng umaga kanina. Mabilis na sinimot ng mga suspek ang mga display na alahas. Ayon sa investigasyon, nalimas ng mga suspek ang mga alahas na nagkakahalaga ng 10 milyong piso sa loob lang ng 11 segundo. Napag-alaman na walang security guard ang nasabing tindahan. Anisulod rin sa pagkuha sa mga lahas, tulo. 5 tato sila. Dahil anisulod, tulo lang. Dayon ang usa lookout, ang usa ni balik sa pikas sa gitulisan sa pikas ng hinsya pod. Ang usa diha nagbarog, nagbitbit og taas, nag-ana ba. Nya pag kabantay nako, kay galingkod man ko diha. Ni kuan lang ko, ni tawag ko sa akong magwang diha na bantay noy. Ana ba? Ato pagkuan natanaw na ako na murag delikado sad ni duha ra akong nabantayan no. Inatake rin ng mga suspek ang katabing jewelry store kung saan natangay umano ang alahas na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. Walang ipinalabas na kopya ng CCTV ang pamunuan ng nasabing establishmento sa media. At hindi katulad ng katabing tindahan, mayroong guard ang tindahan subalit wala siyang laban sa mga armadong suspek. Katong yagi diri maura to pero pag hawa na nila, nako nakitaan mga 5 to 6 katao. Rumisponde ang mga pulis sa lugar pero wala na ang masangkot sa krimen. Base sa nakalap na ebidensya, natukoy na ang pagkakakilanlan ng isa sa mga suspek. Nagkaroon ng robbery hold up dito, may 2 pumasok na sa itong pawn shop, 2 lookout at 2 rin yung pumasok sa loob. So initially, nakikilala namin yung isa doon. So we're still conducting hot pursuit operation. Ipinag-utos ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa pulisya na lutasin ang kambal na robbery case sa loob ng 48 oras. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Tinutukan ng baril at patalim saka pinilit na magpadala ng pera. Yan po sinapit na negosyanteng Vietnamese sa kamay ng 4 na Chinese national na dumukot umano sa kanya. Ang mga suspect, sinabing pogo worker sila. Saksi, si John Consulta. Nabulabog ang mga target na Chinese nationals sa ikinasang raid ng SWAT at Parañaque Police sa 11th floor ng isang kondo sa Parañaque City. Inabutan pang tulog ang isang suspect na miyembro umano ng isang kidnap for ransom group. Ayon sa NCRPO, naharang sa basement parking ng kondo ang 3 pa niyang kasamahan. Nakumpiska sa mga dayuhang suspect ang 3 baril na may silencer at iba't ibang party drugs. Base sa investigasyon, nagpanggap na kliyente ang isa sa mga suspect at kinontak ang biniktimang Vietnamese na may money exchange business. Tuluyang dinukot ang Vietnamese at persa ang inaccess ang digital wallet. During the time she stayed there in the suspect residence, they have been abused her, put a gun on her and also knife on her body to force her to send the money. Nalimas na raw ng mga suspect ang alahas at pera ng biktimang Vietnamese na pinapatubos pa sa kanyang mga kaanak. Ayon sa NCRPO, miyembro ang mga dayuhang suspect ng isang sindikato na nagsisilbing muscle ng mga pogo companies para mandukot ng mga dayuhan. Nakapagnakaw sila ng mga jewelries, nakapag-withdraw sila at nakapag-transfer ng about 20 million pesos. Ang modus nila dito is nag-a-abduct sila. Particularly, they're preying on POGO officials or POGO employees or particularly foreign nationals, Vietnamese, Cambodian, or even Chinese nationals. Ang isa pang dayuhang dinukot ng grupo, nakatakas kaya nakahingi ng tulong. Ayon naman sa mga suspect, 3 taon na silang nanunuluyan sa bansa at nagtatrabaho bilang mga POGO worker. What's your work? POGO.
itinanggi rin nilang sa kanila ang mga baril na nakuha sa operasyon. Do you have a pistol? No, I don't have. May 4 na kaso na ng rape at kidnapping ang mga suspect sa Southern Metro Manila. Napag-alaman ng NCRPO na ang isa sa mga inarestong suspect wanted sa China dahil sa rape, murder, kidnapping, human trafficking at extortion. Patuloy naman na tinutugis ang nakatakas sa suspect at ang iba pang miyembro ng kanilang grupo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Arestadong 12 Chinese national na sangkot umano sa love scam at maging ang kanilang kapwa Chino binugbog, kinuryente at pinilit umano nilang manloko. Saksi si Chino Gaston. Arestado ang 12 Chinese national sa pagsalakay ng NBI Special Task Force noong August 6. Nahaharap sila sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinasabing ikinulong, sinaktan, tinorture at pinilit manloko online ang Chinese na informante ng NBI. Paiibigin ng scammer ang biktima at kalaunay hihingan ng pera. Ginulpi siya, tinutukan siya ng baril at siya ay kinukuryente. After noon, hiningan siya ng 500,000 pesos in exchange sa kanyang liberty. Ang nabayad lang niya ay 300,000 and after that, siya ay pinakawalan na. At siya ay tinreten na kapag siya ay nagsumbong sa pulis, siya ay papatayin. Sa datos ng PNP, mahigit 21,000 kaso ng cybercrime ang naiulat noong 2023. Mahigit 8,000 naman mula Enero hanggang July 4 ng taong ito. Pero ayon sa PNP, bumaba na ang mga insidente ng cybercrime. The impact of these initiatives is evident in the reduction of overall crime volume by 14,666 from July 2023 to June 2024. Significant decreases in rape, carnapping, robbery, along with a 21.09% reduction in cybercrime incidents, highlight the effectiveness of our upgraded capabilities and efforts. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Nagkomento si Vice President Sara Duterte tungkol sa survey ng Octa Research kung saan bumaba umano ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing pro-Duterte sila. Inilahad din ng bisang isa sa mga dahilan kung bakit nagbitiw siya bilang miyembro ng gabinete na may kinalaman niya sa budget. Saksi, si Marisol Abdurama. Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos ang formal na i-turnover ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siyang kategorya. Merong personal, sa aming dalawa lang, merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung listahan and sa pangayon hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo pag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yun. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta, wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. So wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang Vice Presidente na kahapon lang naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Para sa Vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa tapayan. Yung frustration ko
as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman noon, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Octa Research kung saan bumaba umano ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba. Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro-Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Kinumusta din namin ang bise kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Yes po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayagang palasyo kaugnay ng mga sinabi ng Vice Presidente. At mga kapuso, bago sa saksi, isang sunog ang sumiklab sa Balut Tondo, Maynila ngayong gabi. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, nababalot pa ng makapal na usok ang ikalawang palapag ng nasusunog na gusali dito nga sa bahagi ng Guidote Street, Balut Tondo. Nagtulong-tulong ang Bureau of Fire Protection at Fire Volunteers para apulahin ang sunog na sumiklab sa Guidote Street sa Balut Tondo, Maynila. 8:01 ng gabi nang itinaas ng BFP sa unang alarma ang sunog na sumiklab sa isang warehouse. Ilang minuto lang ang lumipas, inaakyat na ito sa ikalawang alarma. Nakasuot ng mga breathing apparatus ang mga taga-BFP at fire volunteers na pumasok sa loob ng gusali. Ayon sa isang fire volunteer na galing sa loob ng gusali, halos zero visibility sa loob ng nasusunog na building dahil sa kapal ng usok. Napaupo nga ito sa gilid nang makalabas mula sa building. Mahirap man daw pasukin ang building pero pinipilit ng mga bumbero i-ventilate ang lugar para maapula ang apoy. Ilan daw sa namataan nila sa loob ng gusali ay ilang electric tools. Patuloy na inaapula ng mga bumbero ang sunog at inaalam ang pinagmulan nito. At yan ang latest mula rito sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Dispatcher ng mga taxi sa NAIA Terminal 1 inaresto dahil sa reklamo ng pangungutong. Sir, ano yung tanunggap mo, sir? CID kami. Yes, sir. Ito ay aming inaresto dahil sa traffic extortion. Nagabusin ang pera. Asan na yung perang inabot sa'yo? Ang mga complainant, grupo ng mga taxi driver na dumagsa sa tanggapan ng CIDG. Humihingi siya sa mga taxi ng 100 pesos kada taxi driver para makapagsakay sila ng mga pasahero, lalo na yung mga bumibiyahe ng from Manila to mga karating na probinsya o mas malalayo pa. Ayon sa PNP CIDG, nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng MIAP. Lumalabas sa inisyal investigasyon na third-party contractor ang inaresto na tumangging magbigay ng panig.
naharap siya sa reklamong robbery extortion. Patuloy pa rin kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng NIA. Jim ng National Kidney and Transplant Institute ginawa na munang leptospirosis ward. Sa ngayon, 48 leptospirosis patient ang nakakonfine sa NKTI. May 10 pasyente pang naghihintay sa emergency room na hindi na ma-admit dahil kulang na ng nurse at doktor. Pero sabi ng NKTI, karaniwan na ito sa ospital pagkatapos ng malakas na bagyo. Gross domestic product ng Pilipinas lumago sa second quarter ng 2024, 6.3%. Ang kabuang kita ng mga produkto at serbisyo sa bansa mula Abril hanggang Hunyo, mas mabilis sa paglago ng first quarter. Malaki rin ang ambag ng mga tinatayong infrastruktura ng pamahalaan pati ng information and communication. Ito na ang pinakamabilis na paglago sa nakaraang 5 quarter. Halos pantayan ng 6.4% noong unang quarter ng 2023. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil lang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.